Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po naman. Pakibati nga po ninyo ang inyong katabi with smile. Good evening. Yan. Salamat sa Diyos at magkakasama pa rin tayo sa ating ika-anim na araw ng ating pagsisimbang gabi. Taas nga po ang kamay ng nakaka-anim na araw na. Ayan, marami-rami. Palakpakan po natin sila. Mga kapatid, ang mabuting balitang narinig natin ngayon ay marahil pamilyar na sa inyo. Kung hindi kayo natutulog ng mga nakaraang araw, ito'y narinig na natin noong isang araw patungkol sa pagsilang ng ating Panginoon. Kumbaga ito yung patungkol ng pagbabalita ng anghel kay San Jose. At sa ating pagninilay noong nakaraang araw, nabanggit natin na si Jose ay isang taong matuwid. Si Jose ay laging sumusunod sa kalooban ng Diyos. Subalit ngayon, may isang bagay tayo na pwede nating matularan, lalo tigit, maliban sa ika-anim na araw ng ating pagsisimbang gabi, tayo rin ay nasa ikahuling linggo o ika-apat na linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Kaya nga po mamaya ay ating sisindihan na ang ika-apat na kandila ng Adbyento. Isang bagay ang pwede nitong ituro sa atin. Minsan, kailangan nating sundin ang plano ng Diyos para sa atin. Hindi pala minsan, kinakailangan nating sundin palagi ang plano ng Diyos para sa atin. Tayo, mahilig tayong magplano. Magplano ng gala na hindi naman kadalasan natutuloy. Minsan may plano tayo sa ating buhay. Kaya nga pagka may sakit, kapag ka na-aksidente, at kapag ka namatay, may insurance, may plano ka na, may life plan ka na. Gayun din naman sa mga kabataang naririto. Marahil may mga plano na kayo sa buhay ninyo, na kapag ganitong edad, dapat makapagtrabaho na, kapag katapos magtrabaho, magpapayaman muna, tsaka na muna mag-aasawa. Yung iba naman baliktad, magjojowa muna, mag-aaral, tsaka na lang magpapayaman. Marahil marami na tayong plano sa buhay natin. Pero ang tanong mga kapatid, sa plano mo na yan, naisama mo ba ang Diyos diyan? Nakasama ba si Lord sa mga plano mo sa buhay mo? Baka ang dami-dami mong goals, ang dami-dami mong mga wish list, pero yung makasama ang Diyos, makapiling ang Diyos, at sumunod sa Diyos, baka hindi kasama sa iyong plano. At ito mga kapatid, ang ginawa ni San Jose. Marahil planado niya na ang buhay niya. Di ba karpintero siya? Baka nga may bahay na sila ni Maria. Baka alam na rin ni Jose o pinaplano na ni Jose na ganito karami yung magiging anak namin ni Maria. Baka iniisip niya na magkakaroon sila ng isang magandang pamilya ni Maria. Subalit, lahat ng plano ni Jose, gumuhong lahat dahil dumating ang plano ng Diyos para sa Kanya. At ito mga kapatid, ang kasalanan ni Haring Akaz sa ating unang pagbasa. Narinig natin, sabi niya, sabi ni Propeta Isaias, humingi ka ng tanda sa Panginoon. Pero ano ang sagot ni Akaz? Hindi ko susubukin ng Panginoon. Hindi ako hihingi ng sign sa Kanya. Pero mga kapatid, ang sarap pakinggan. Parang ang lakas-lakas ng pananampalataya ni Akaz. Pero sa katunayan, si Akaz ang isa sa pinakamasamang hari ng Israel. Dahil sa panahon niya, bumalik sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa panahon niya, muling nauso yung pag-aalay ng mga bata para ialay sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kumbaga, yung mga sacrifice body. At bakit ba ayaw sumingi ng sign ni Akaz? Dahil may plano na siya. At ano ang plano niya? Makipagsusundo siya sa Assyria upang iligtas sila.
Iyon na yung plano ni Akaz. Ayaw niya na ng iba. Ayaw niya nang marinig kung ano pa man ang sasabihin ng kahit sino dahil ito na ang plano niya. At alam niya at iniisip niya na sa plano niya maliligtas sila. Actually, dinisregard na nila si Yahweh. Hindi na nila inisip na si Yahweh ang magliligtas sa kanila, kundi ang inisip niya ang bansang Assyria ang magliligtas sa kanila. Sa buhay natin, may mga plano tayo kung minsan na hindi maganda ang nadudulot sa atin. Minsan may mga plano tayo na nasasaktan tayo kapag hindi nangyayari. Halimbawa po, ako na lamang, graduate po ako ng philosophy 2020. Planado na lahat. Bisita kong pupunta, gusto ko nang magsuot ng toga, excited na ako. March 30, 2020. Pero ano nangyari? March 16, 2020, nagkaroon ng pandemya. Gumuho lahat ng plano ko. Gumuho lahat ng mga sabihin na nating iniisip ko, pati yung excitement ko nawala. To the point, nung bakasyon na yon, nagkaroon ako ng sakit na Bell's palsy dahil na-stress ako. Pero dun ko lamang na-realize, mayroon palang mas magandang plano ang Diyos para sa akin. Na dapat pala, hindi ako doon tumingin. Kasi pagka nakita ko yung sarili kong nasa stage, wow, parang ang taas-taas. Pero hindi pala doon. At hindi ko ine-expect na pagdating ng graduation namin noong August, nakakuha pa ako ng isang award. Kaya naman mga kapatid, kung minsan, kinakailangan nating masira sa ating plano. Kinakailangan lumabas tayo sa plano natin. Dahil baka sa plano natin, hindi na natin nakikita kung ano talaga ang plano ng Diyos para sa iyo. At kung minsan yung plano mo na yan ang magpapahamak sa iyo. Ang dami mo ng desisyon sa buhay na nagpahamak sa iyo. Ang dami mo ng plano na gusto mo palagi sarili mo ang nasusunod pero hindi ka naman naging masaya dahil you disregard ang plano ng Diyos para sa iyo. At ganun din si Saint Joseph. Ano ang plano niya? Hihiwalayan niya na si Maria. Pero nakinig siya sa plano ng Diyos para sa kanya. At paano ba natin malalaman ang plano ng Diyos? Hindi mo malalaman ang plano ng Diyos kung hindi ka naman nagdarasal. Hindi mo malalaman kung ano ang gusto ni Lord sa iyo kung hindi ka naman lalapit sa Kanya. Kaya ano ang sabi dito sa ating gospel? Habang samantala, iniisip ni Jose ito. Iniisip, meaning nagdarasal si San Jose. At sa kanyang pananalangin, nalaman niya kung ano ang plano ng Diyos para sa kanya. Kaya naman mga kapatid, kung minsan, huwag kayong matatakot o huwag kayong magagalit kapag hindi nangyayari ang mga gusto ninyo sa buhay. Huwag kayong magagalit sa Diyos kapag hindi niya binibigay ang inyong mga dasal. Dahil kung minsan, yung panalangin mo na hinihiling, na hindi binibigay ng Diyos, ay tanda upang iligtas ka ng Diyos sa panganib. Amen? Dahil ano ang plano ng Diyos sa atin? Simula pa lamang sa unang pagbasa at sa mga narinig nating pagbasa ng mga nakaraang araw, isa lang ang nais niya, iligtas tayong lahat. Kaya pakisabi sa iyong katabi, gusto ni Lord na isave ka. Kaya nga ano ang ibig sabihin ng pangalang Jesus? Ang Diyos ay nagliligtas. God saves. At paano natin mararanasan ang pagliligtas ng Diyos? Sa pamagitan ng kanyang presensya palagi sa atin. At ito ang ibig sabihin ng Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Iyan ang plano sa iyo ng Diyos, ang iligtas ka. Subalit sa plano mo, instead na iligtas ka ng Diyos, napapahama ka. Kaya naman, huwag kang magtataka na kung minsan yung mga plano mo hindi nangyayari, na kung minsan may mga goals ka sa buhay mo na hindi mo makamit, effort ka ng effort, dasal ka ng dasal, pero hindi mo nakukuha. Dahil tandaan mo, baka hindi ito ang nais ng Diyos para sa iyo. Oo,
Pwede naman tayong magdesisyon sa sarili natin, pero gusto ng Diyos ang maligtas ka. Kaya naman mga kapatid, sa ika-6 na araw na ito, marahil iniisip na ninyo kung ano yung wish na gustong matupad ninyo. Kaya kayo nagkukumpleto ng simbang gabi. Baka iniisip nyo na rin yung mga gusto nyong matanggap na regalo sa Pasko. Baka pinaplano nyo na ang maraming bagay, pati yung mga troubles ninyo. Mga kapatid, tandaan mo, bakit ikaw yung hihingi ng regalo? Ikaw ba yung magbe-birthday? Hindi. Ang Panginoon ang magbe-birthday at ikaw ang dapat magregalo sa Kanya. At isang bagay lang ang hinihingi niya sa iyo, pananampalatayang handang sumuko sa Kanyang plano. Kaya naman mga kapatid, huwag kayong masasaktan kung hindi mangyayari ang mga wish ninyo. Sana magbago na yung wish ninyo. Nasa simbang gabing ito, it is not about your wish, but kung ano ang wish ni Lord para sa iyo. Dahil kapag nangyari ito, nakasisigurado ako, higit pa ito sa biyayang hihingin mo. Amen. Naanyayahan ang magsisindi ng ika-4 na kandila.